Tatanungin ko po ang bawat isa sa atin, maging ang aking sarili, ano pa nga ba ang silbi natin dito sa Senado? Is the President being misled by the people around him? Nasaan po itong 5,500 na flood control projects na natapos na ng DPWH? So, aabutin po ito ng 1.44 billion kada araw. Yan po ang ginagastos ng ating gobyerno para tugunan ang problema ng pagbaha. Tumitingin po ako sa Manila Bay. Laging may kurot ngayon sa aking puso. Tuwing napapatingin po ako sa mga reclamation projects na ito, siguro yun yung dahilan kung bakit hindi na matawag na Manila Bay ang lugar na ito, kung hindi Manila Sands. At ano nga po ba ang nagbago sa sitwasyon ngayon, Mr. President? Ang nagbago, lumolobong pondo na binibigay natin para sa flood control program. Alam nyo, karamihan ng marami na binaha sa video, isa lamang po yung hiling. Masaklolohan at marescue po sila. Kaya nais po nating magpasalamat and i-take itong opportunity na ito sa mga bayani ng ating bayan. Tayo rin po ay nagpaabot ng taus-pusong pakikiramay sa pamilya ng 36 na ating mga kababayan na nasawi dahil nalunod, na kuryente at nabaon sa mga landslides noong kasagsagan ng Bagyong Karina. Ginoong Pangulo, halos 10 taon na po ang nakararaan na ang representasyon na ito ay dumalaw noon sa Hagunoy, Bulacan. Nagdala rin po tayo ng relief goods. Hindi pa po tayo senador. Nakakita po tayo ng isang palutang-lutang na CRV Honda, Mr. President. Tinali po ito sa poste ng Meralco doon sa Hagunoy. At naisip ko po sa aking sarili, ano kaya ang pakiramdam ng may-ari nito? Pinaghirapang ipundar ang sasakyan, ari-arian, pero wawasakin lang ng baha. Umaasa pa kaya sila na matutulungan sila? Isa po ito, Ginoong Pangulo, sa nagbigay sa akin ng dahilan para tumakbo sa Senado noong 2016. Ang paniwala ko po kasi, Ginoong Pangulo, kung mapapabilang po tayo sa institusyong ito, may magagawa po tayo para masolusyonan o maibsan man lang ang malagim na sitwasyon ng ating mga kababayan sa Bulacan, lalo na tuwing may bagyo, lalo na tuwing may baha. Sa President, dahil kung may pinatunguhan yung ating mga pagdinig dito sa Senado, kung may pinutunguhan yung mga pondong ating inilaan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, lalo na sa DPWH, siguro naman po, hindi dapat natin nakita yung ganitong antas ng pagbaha tuwing may malakas na pag-ulan. Mr. President, as part of our oversight functions, again, taon-taon na lang, para kinakalampag po natin ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para aksyonan ang problema sa matinding pagbaha. Para na po tayong sirang plaka, Ginoong Pangulo. And I want you to watch this video, Mr. President. Kayo yung nagsabi, yung delubyo na ito, paulit-ulit na lang. Hindi na sila umaasa na may gagawin pa gobyerno. Wala na akong maniniwala sa atin na totoong gagawa na tayong solusyon. Ilang dekada na ho nila naririnig to eh. It's the same thing over and over and it has worsened. Mr. President, last year po yan. Yes, I sound like a broken record. Gasgas na po at paulit-ulit na po tayo. Pero sa tibay at pagkamatiisin ng ating mga kababayan, kakayanin pa, pero wag naman po sana 10 taon ulit ang hihintayin natin. At ganito pa rin ang ating sitwasyon. Dahil kung walang magbabago at hindi natin masusolusyonan ang pagbaha, tatanungin ko po ang bawat isa sa atin, maging ang aking sarili, ano pa nga ba ang silbi natin dito sa Senado? Noong pong nakaraang Lunes, Mr. President, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas ay nag-deliver ng SONA at sinabi po niya na mahigit 5,500 flood control projects ang natapos na at marami pang ginagawa sa buong bansa. Is the President being misled by the people around him? Nasaan po itong 5,500 na flood control projects na natapos na ng DPWH? Karamihan daw po ng proyektong ito ay nasa Metro Manila.
Pero nakita naman po natin kung paano pinalubog ng baha, hindi lang ang mga kababayan natin, kundi ang maging mga bus, mga truck, at lahat ng na-stranded sa mga kalsada dito sa ating bayan, lalong-lalo na sa Metro Manila. And by the way, babanggitin ko rin po, nandito na rin ang chairman ng Finance, Senator Grace po. 27 billion ngayon ang feasibility study na hinihain sa atin ng DPWH. Feasibility study ulit, Mr. President. Kaya kailangan naman po siguro magpaliwanag ng DPWH. Mr. President, kaninang umaga rin sa ating chat room ng mga senador, ang no less than our Senate President reported to us that DPWH is saying na kaya bumaha dito sa atin, lumakas ang baha, ang sabi po nila kasi hindi na-switch on yung pong makina dahil wala pong fuel. And it's blocked with trash. Yun din po yung nireport sa atin kanina at nakita ko several of my colleagues giving all mainit na ulo na emoji, galit na emoji, etc. Mr. President, last year, Mr. President, we allocated roughly 280 billion for flood management and mitigation projects under DPWH. This means, Mr. President, in 2023, 1.079 billion a day on flood control projects. Ngayong taon po, 2024, mas mataas po ang inilaan na budget ng Kongreso para sa DPWH alone. Dito po sa flood management, nasa 1.35 billion kada araw ang pondo ng DPWH. Pag pinagsama-sama nyo po, kaya ako po nilagay po dyan, Flood Management National Government Budget. Isuma total natin, meron din po ang DENR, meron din po ang MMDA, meron din po ang Pag-asa, meron din po ang Climate Change Commission. Aabutin po ito ng 1.44 billion kada araw. Yan po ang ginagastos ng ating gobyerno para tugunan ang problema ng pagbaha. 1.44 billion. Mr. President, hindi pa po kasama dito ang pondo na ginagastos ng lokal na pamahalaan. Hindi pa po kasama dito ang mga feasibility studies. Ngayong taon, 47 billion feasibility study alone. Pati mga lugar sa Makati, na mahal ni Senator Nancy, binaha na hindi binabaha noon, binabaha na rin po ngayon. At ano nga po ba ang nagbago sa sitwasyon ngayon, Mr. President? Ang nagbago, lumolobong pondo na binibigay natin para sa flood control program. At pag tumingin po kayo dito, sabi ni Senator Cynthia, wala na kayong makikita, hindi nyo na makita yung Manila Bay, Manila Sands na. Kung tayo po ay magbabalik tanaw dito sa mga reclamation na ito, matagal na pong nababalot ng kontrobersya ang mga ganitong proyekto. Noong 2002, naging malaking issue ang kasunduan sa pagitan ng PEA o Public Estates Authority at Amari Coastal Bay Development Corporation para mag-develop ng higit 150 hectares reclaimed land sa Manila Bay. At sa mga ginawa na pong reclamation projects, may kahit isa po ba, Mr. President? Kahit isa na pag-aaral na narinig tayo dito sa Senado na magpapatunay na hindi magdudulot ang mga ito ng pagbaha? Tinanong din po natin yan nung mga nakaraang pagdinig, Mr. President. Ginoong Pangulo, tuwing tumitingin po ako sa Manila Bay, laging may kurot ngayon sa aking puso. Tuwing napapatingin po ako sa mga reclamation projects na ito, siguro yun yung dahilan kung bakit hindi na matawag na Manila Bay ang lugar na ito, kung hindi Manila Sands. Mr. President, hindi po pwede na sasabihin na lang po natin sa taong bayan, malakas kasi ang ulan. O di kaya maraming tubig ang ulan na dala ng bagyo. Hindi po ito katanggap-tanggap, Ginoong Pangulo. Hindi naman po tayo nagpapanggap na eksperto sa usapin na ito. Pero wag naman po sana nating gamiting dahilan ng climate change
Magpapagawa ka ng proyekto tapos sasabihin mo, hindi mo alam kung uulan, hindi mo alam kung babagyo, hindi mo alam kung babaha, flood control nga po yung proyekto eh. Hindi ko na ho alam kung ano ibig sabihin ng flood control pag dinefine nyo, Senate Minority Leader, hindi ko na alam. Ano ba yung control na tinatawag? Parang walang baterya yung control. Wala kahit katiting na control tayong nakita nitong mga nakaraang araw. Wala po bang mga datos sa pag-aaral na makakatulong sa pamahalaan para implement ito? At ngayong taon po, tinignan ko na po yung NEP. 1 billion a day pa rin, Mr. President. Alam nyo, sa Bulacan, kahit po ang mga kalsada na hindi madaanan dahil sa baha 10 or 15 years ago, and I'll say this, looking at each other's faces, looking at each one of you, eye to eye, Mr. President. The past 10, 15 years ago, yung parehong mga kalsada na not passable pa rin. Ewan ko po sa inyong mga lugar, Ginoong Pangulo. Ewan ko po sa lugar ng ating mga kasamahan dito sa Senado. Ang tanong ko lang po, hanggang kailan ba tayo gagawa ng feasibility study? Na hindi naman po mai-implementa pag meron na namang feasibility study. O ngayon ho, sa NEP, tinignan ko ngayong taon na ito, 27 billion DPWH alone ang feasibility study. Nakikiusap po ako, Ginoong Pangulo. Nakikiusap po ako sa bawat isa na naririto. Sa aking mga kasamahan sa Senado. Nagsasawa na rin po ako humarap sa aking mga kababayan, Mr. President. Taon-taon na lang. At sasabihin po sa akin, yung hanggang dibdib na baha, Mr. Senator, ngayon lagpas tao na. Ganun na lang po ba? Tatanggapin natin, Mr. President? Ayon po sa datos ng PSA, halos 500 billion pesos na ang halaga ng pinsala na dulot ng bagyo at iba pang sakuna sa ating bansa sa loob ng isang dekada. 10 years, Mr. President. Pero pag tinignan niyo po yung gastos natin sa flood management program alone in the past 10 years, Mr. President, it's 1.14 trillion pesos, Mr. President. Nakakabahala po ito. The billions of pesos that we spend for flood control should also go to projects aligned with the Supreme Court mandamus ruling on Manila Bay, which ordered 13 government agencies to clean up, rehabilitate, and preserve Manila Bay and make it fit for swimming. Meron po 2008, mandamus ruling ng Supreme Court. Sabi po doon sa 13 government agencies, mag-clean up kayo, i-rehabilitate, i-preserve ninyo yung Manila Bay, and make it fit for swimming. Paano ka magsuswim kung puro buhangin ang makikita natin ngayon? Dalangin ko rin po, Ginoong Pangulo, na magkaroon tayo ng clear-cut policy on reclamation projects. Nais ko pong magwakas by saying, Mr. President, na nagkasalansan-salansan na, lumaki na ang problema natin. Hindi na po band-aid solution ang ating kailangan. Hindi po natutuwa yung mga kababayan natin na dinadala natin sila sa evacuation center. Kahit may dala po tayong relief goods, hindi na po sila natutuwa. Di naman po nila gusto yun eh. Di naman po nila gustong pumipila lagi para makakuha ng relief goods, Mr. President. Wala na pong gusto na pumipila para makatanggap ng relief goods. Ang gusto nila, solusyon. Hanggat wala po tayong klaro, Ginoong Pangulo, hanggat wala po tayong klarong solusyon o master plan, mananatili po itong unli baha. Pero hindi po unli ang resilience ng ating mga kababayan. Hindi po unli ang ating pondo. Hindi po unli ang buhay ng ating mga kababayan. Kaya, Ginoong Pangulo, dalangin ko po sa susunod na mga bagyo, dahil nasa letter C pa lang tayo, karina pa lamang po tayo, ay hindi na unli ang baha at ang pasakit sa sambayan ng Pilipino. Maraming salamat, Ginoong Pangulo, at pagpalain tayong lahat ng ating